Okay. So, isang magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ngayon po ay tayo magpapatuloy ng ating pong pag-aaral about po dito sa ating MBK program. Tayo po ay nasa ating pong pang third week na, 31st week na ngayon. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa excellence colleagues. So ang ibig pong sabihin, pag sinabi pong colleagues, ito po yung sabi nga ay mga tao na kung saan ay kasama natin sa ating mga pagtatrabaho. Lalong-lalo na po kung tayo po ay nasa isang profesyon, nasa isang business, kagaya po natin, grupo natin dito po sa MBK, yung po mga kasamahan natin ng mga members, ang lahat po ng ating mga kasama, sila po yung tinatawag po nating colleagues. So dito po sa Matthew chapter 20, meron po ditong paalala ang ating Panginoon sa lahat po ng mga kasamahan natin na kung paano natin sila haharapin, paano natin sila bibigyan ng pansin at nang sa ganon maging maayos po yung ating pong pakikitungo sa kanila sa bawat isa. Sabi po sa Matthew chapter 20 verse 25 hanggang sa 28 po ay ganito. Babasahin ko po. Tatapos sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nangagpapapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapahamalaan sa kanila. Sa inyo hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibinigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ito po yung sinasabi ng ating pong Panginoong Jesucristo na kung paano ang bawat isa sa atin ay magiging kapakipakinabang at magiging kasiyahan ng iba na mga kasama po natin. Ibig sabihin po, tayo pong mga magkakasama sa grupo, meron pong isang tamang prinsipyo, tamang paniniwala, tamang pag-iisip, tama pong maaring pagsalita, tama pong pagkilos para po atin pong maipakita sa mga tao o lalo tigit sa ating pong mga kasamahan, tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos, mga tunay po tayo mga lingkod ng Diyos at meron po tayong magandang pag-uugali. Sabi po ni Kristo, nagbigay po siya ng halimbawa. Ang anak ng tao, wala pong iba kundi ang ating Panginoon Kristo, hindi siya naparito upang paglingkuran. Ito po ang sabi niya, kahit na siya ang ating Panginoong Diyos, kahit na siya ang ating sinasabing tagapagligtas, siya ang ating hari, at sa darating na inaharap, siya po yung ating Diyos, sabi niya, siya ay hindi naparito para paglingkuran, kundi siya ay naparito para po siya ay maglingkod. At ang sabi, upang ibigay ang kanyang buhay para sa pagtubos sa marami. Pag sinabi po pagtubos, yung kanyang buhay po na taglay-taglay, ito po yung kanyang magiging pambayad sa mga pagkakautang ng lahat ng mga taong mananampalataya at sasampalataya sa kanya. Bagaman po ang tinatawag na pagtubos na ito ay para po sa lahat ng kanyang nilikha, para sa lahat ng kanyang nilalang. Pero hindi po maiwasan, meron po mga tao na hindi po naniniwala sa kanya, hindi po sumasampalataya, hindi po sumusunod sa kanya. Kaya ang lahat ng mga bagay na sinasabi niya ay patungkol lamang ito doon sa lahat ng mga sumasampalataya na kailangan daw ang bawat sa atin ay matutuhan natin kung paano tayo maglilingkod at kung paano natin pahalagahan ng iba at ibigay yung ating buhay para sa kanila. Ito po yung tinatawag na excellency ng bawat isa po sa atin. Kahit po sa atin po mga magkakasama, dapat po matutuhan po natin. Sabi ng Panginoong Hesus, sa mga hentil, ang ibig sabihin ng mga hentil, ito po yung mga hindi mananampalataya at walang kinikilalang sabi nga ay totoong Diyos. Sa kanila, pag sila ay leader, pag sila ay pinuno, ang kanilang paggamit ng kanilang pagiging pinuno, sila ay paglilingkuran. Sila ang namamahala sa lahat ng mga tao at ang gusto nila, sila ang kikilalaning Panginoon. Ang gusto nila, sila yung magiging dakila. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Pero tinuturo niya po dito na tayo na mga lingkod po ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, kung gusto po nating maging dakila, kung gusto po nating maging una sa lahat, meron po siyang sinasabi dito. Sabi niya, sa lahat ng mga kagaya po natin, ng mga mananampalataya, hindi daw po ganon. Sabi niya, yung siya magturo dito sa mga pinuno, sabi niya, nalalaman natin, yung mga pinuno dito sa ating bayan, o sinasabi niya rito na
ang mga pinuno sa mga hintil ay nagpapapanginoon sa mga pinamumunuan nila. Pero sa atin po ay hindi po ganoon. Sabi niya, sa inyo, hindi magkakaganon. Kundi, ang sino mang mag-ibig sa inyo na dumakila ay magiging lingkod ninyo. So, pinapakita po niya rito, yung pong ating paglilingkod, ang siyang the best, pinakamalaga. Ito po yung pwede nating maipakita sa lahat po ng mga tao, lalong-lalo na po sa ating mga kasama sa ating pong grupo. Sa ating po tinatawag na MBK groups na ito na ating pong sama-sama. Tayo po, sa bawat isa sa atin, ay mapag-aralan po natin kung paano po tayo makapaglilingkod, paano po tayo makatutulong sa ating pong kapwa. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya ay, sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo, magiging lingkod ninyo. Kaya nga po kung hinahanap natin kadakilaan ng bawat isa, kailangan daw po tayo ay matutong maglingkod sa mga tao. Matutong maglingkod sa ating pong grupo, sa ating pamunuan. Ito po ang kailangan. Ibig sabihin, pinapakita kung gano'ng kahalaga yung pong ating gagawing paglilingkod. Tayo po ay nasa posisyon, tayo po ay nasa kalalagayan, maaaring pinuno, maaaring leader, maaaring pong tayo ay, sabi nga, president, vice president, o anuman. Pero ang sabi po ng Panginoon, tayo, kung tayo may nasa mataas na kalalagayan o pamamahala, ang ating pong trabaho ay maglingkod sa ating pong kapwa. Ang ating pong trabaho, sabi nga ay kung kailangan ibigay yung ating buhay para po sa ating kapwa, ito po yung sinasabi niya na kailangan po nating gawin. Kailangan po nating gawin. So ngayon pong umaga, sabi niya dito, ang sino mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. So pinapakita po dito, kung sino man ang gustong maging nasa una o maging pangunahin sa lahat, kailangan daw po siya maging alipin. Alam po natin, pag sinabing alipin, wala siyang kapamahalaan doon sa namumuno sa kanya, wala siyang kapamahalaan doon sa kanyang pinaglilingkuran, siya po yung tinatawag na tagapaglingkod, tagapaghanda ng kanyang pagkain, tagapaglinis ng kanyang mga tahanan, tagapaghugas ng kanyang mga kinainan, tagapagluto ng kanyang kakainin, o ibig sabihin, ikaw ang alipin, lahat ng bagay na kailangan mong trabahuhin, kailangan mong gawin ito. Yung po ang tinatawag na tunay na paglilingkod ng bawat isa po sa atin. Hindi po kagaya noong mga leader, mga pamunuan ng mga hindi mananampalataya na ang sabi nga, sila ang Panginoon, kinikilala sila ang Panginoon, kinikilala silang leader, dapat sila ang paglingkuran. Sabi ng Panginoong Hesus, sa atin po ay hindi ganon. Sabi sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Kaya nga po tayong lahat, gusto po nating maging dakila, gusto po nating maging tunay na tayo po ay, sabi nga, ay una sa lahat. Kailangan po nating maglingkod, kailangan po nating gumawa bilang isang alipin. Ang alipin, kapag ginawa niya ang kanyang dapat gawin, hindi po siya pinapasalamatan ng kanyang amo. Hindi siya naghahanap na siya pasalamatan, hindi siya naghahanap na siya ay bigyan ng ano paman dahil alam niya na siya ay tagapaglingkod, alam niya na siya ay katulong at siya ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang Panginoon. Okay? So, gayon po ang ibig ng Panginoon Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung tayo po ay ang Panginoon po natin ay ang ating Panginoon Diyos o maging ang ating kapwa ay kailangan po natin pagpakitaan na tayo po ay alipin nila, tayo po ay naglilingkod sa kanila. Ito po isang pagpapakita ng ating pong pagpapakumbaba. Sabi nga po, ang anak ng tao, kung paano si Jesucristo ay naparito upang, hindi po upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At sabi, ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. So ito po yung karapat-dapat po natin gawa. So meron po dito tatlong bagay na mahalaga na kailangan po natin maintindihan. Una po, ang kailangan po natin ay makita tayo naglilingkod sa mga kasamahan po natin, sa mga tao, naglilingkod po tayo. Yung ugaling mapaglingkod, ito po ang kailangan. Pangalawa po, yung maging alipin tayo sa ating pakiramdam na para bang hindi naghahanap ng ganti, hindi naghahanap ng anumang pabor, hindi naghahanap ng anumang bagay na pwedeng ibayad sa kanya kasi nga meron siyang pag-iisip na siya ay parang walang nasa mababa siya, walang kabuluhan. Ito po yung ibig sabihin. Pangatlo po, tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo na sabi nga siya naparito upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para po sa kapakinabangan at kaligtasan ng lahat ng mga taong naniniwala sa kanya at sumasampalataya. So ito po yung kahulugan ng tinatawag na excellency ng mga kasamahan po natin, kasamahan sa ating pong paglilingkod nito, sa ating pong mga, sabi nga na iba, ay mga panyero, mga kasama sa paglilingkod, sa grupo.
o kasama sa ating bayan, ito po yung dapat po nating ginagawa. Amen po. So ngayon pong umaga, naniniwala po ako na merong kahit maliit na bahagi ng ating pong pag-aaral, merong magandang bagay na naiwan po sa inyo. Tayo po ay sumunod sa pamantayan ng Panginoon at naniniwala po ko ito ang magiging pangunahing paraan para po tayo lalo pang maging pangunahin sa lahat at lalo pang maging kilala tayo at dakila sa lahat ng pagkakataon. Amen po. Okay, sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa umagang ito. Naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na aming pong Panginoon at kami alipin mo lamang, ikaw ang aming hari, kami ang tagasunod. Kaya po, ang pag-ugaling ito na itinuro mo sa amin, pinakita mo sa amin ang tunay na halimbawa na kailangan po namin maging tunay na tagapaglingkod at tunay na mapagpakumbabang alipin na sumusunod lamang sa utos ng kanyang leader o Panginoon. Ngayon pong umaga, dumadalain kami na pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ang grupo po namin ito, Panginoon, sa MBK, sa pangunguna po, Lord, ng aming squad leader, si Sargento Gerardo Sarmiento, Panginoon, at iba pa namin mga kasama sa grupo, Panginoon. Patuloy ko po silang dinadalangin sa iyo. Nanawa po yung espiritu mapagpakumbaba, yung espiritu mapagkalinga sa kapwa, yung espiritu, Panginoon, na pagkakaroon na isang espiritu walang pride, Panginoon, kundi sumusunod lamang sa pamantayan ng katwiran, sumusunod, Panginoon, sa utos ng mga tao o kung ano ang pangangailangan ng tao, ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Ito po ang dinadalain ko, Ama, na ibigay mo po sa aming lahat. Ngayon pong umaga, naniniwala kami na ang buong grupo pong ito namin nakasama ni Sarmiento o Lord, silang lahat ay magkakaroon ng magandang pagkaugali, magandang karakter para sa kapakanan ng kanilang pamilya, kapakanan ng kanilang kinabukasan at ng aming pong mamayan, ng aming pong bayan na ngayon aming pinaglilingkuran. Kaya salamat po, Diyos, ngayon pong umaga, ibinabalik ko sa iyo ang mata sa papuri at ang patuloy na pananalangin, pag-iingat para po sa aming lahat. Ang dalayan ko po ay makamtam ng iyong mga anak. Patuloy na pagkakalob na lahat aming kailangan, saan kami pumaraon, naroon ang iyong full protection at inaangkin namin ang iyong pagliligtas. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa makapangyarihang pangalan na Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay? So, mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa pong magandang umaga sa ating pong lahat.